looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayo magkakaroon ng ating pong daily words of encouragement ngayong gabi. At salamat sa Panginoon sa ginawa niya. Galing din po ako sa soul winning at pag-evangelize po ng mga tao po dito sa Camden City. At karating ko po kanina. Kaya diretso na po sa daily words of encouragement. Tayo po yung manalangin. Before we read our text, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan. Muli may matutunan kami. At lahat ng nakikinig, Panginoon, sa gabing ito, saan man sila naroon, ay maging pagpapala po at encouragement ang aming pong lesson ngayong gabi. Patawad po sa lahat ng pagkukulang at pag-asala. In Jesus' name, Amen. So dito na po tayo sa Mark chapter number 15, verses 6 to 15. Sinusundan lang po natin yung text natin. Nag-umpisa po tayo sa chapter 1 ng Mark. And sinusundan lang po natin per category. At dire-diretso po yan. I'm praying and hoping that makover po natin ang lahat ng Bible, mga events dito sa Biblia upang sa ganon ay matutunan po natin ang nilalaman ng salita ng Diyos. At sa darating po ng mga buwan, lalo na po sa December, doon po tayo magkakat sapagkat magkakaroon po tayo ng about the Christmas lesson po doon sa Disyembre, mga kapatid. At bago dumating yung December at tuloy-tuloy po ng buwan ng December. Alright, dito po sa Mark chapter 15 verse 6, sabi ng Bible, now at that feast, he released unto them one prisoner, whosoever he desired, and there was one named Barabbas. Yan po ang pag-aaralan natin, Barabbas. Sa nagkataon lang po na ang mga event po dito ay tungkol sa pag-uusig sa ating Panginoon. And kinukuha ko lang po yung mga title para maging catchy katulad nito, si Barabbas. Okay? Which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder. In the insurrection and the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them. But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews? For he knew that the chief priests had delivered him for envy. But the chief priests moved the people that he should rather release Barabbas unto them. And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye shall call? He called the King of the Jews. And they cried out again, Crucify him. And Pilate said unto them, Why? What evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him. And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus when he had scourged him to be crucified. Alright? So tignan po natin yung nagkaroon po ng feast. Sabi po ng Bible na binasa natin, yung feast po dyan ay a festival. At tinignan ko po yung anong klaseng feast ito. Ang sabi po doon sa mga Bible scholars, ay ito po yung Feast of the Passover. The Passover Feast. Yung release naman po dito ay apoluo sa Greek. Pre-fully. So, nirelease po nila itong si Barabbas to let go, loose, set at liberty, pardon. Barabbas po ay a captive robber. Kaya po siyang nakulong dahil po sa pagnanakaw.
Yung move po dito na ginawa ng mga chief priests sa verse 11, anasieo sa Greek, to stir up or to excite the people para pupiliin nilang i-release si Barabbas rather than the Lord Jesus Christ. Okay? So, pag-aralan po natin, una po, now, sabi diyan, at the feast, he released unto them one prisoner. Okay? So, sapagkat the custom, tradition po ng mga Hudyo during this time, mga kapatid, ay dahil nga po sa meron po silang feast of the Passover, ay kinaugalian na po nilang magpa-pardon or mag-release ng isang prisionero. At meron nga pong notable prisoner dito na si Barabbas at ganun nga po. So letter A, sabi ko dyan, the Passover feast, a significant Jewish festival commemorating the Israelite liberation from the slavery in Egypt. Itong feast po na ito ay ginagawa po nila ito taon-taon, mga kapatid, sa Israel hanggang sa ngayon. Commemorating yung pong Passover during noong inilabas po ng Diyos ang mga Israeli kasi bondage or slavery ng Egypt, mga kapatid. Diba? Maalala niyo po yung 10 plagues na death of the firstborn. Sabi ng Panginoon sa kanila, dadaan yung death angel dyan at maglagay kayo ng dugo doon sa doorpost sa kanilang bahay sa taas, at pagka dumaan yung death angel at may dugo doon, hindi mamamatay yung firstborn. Pero pag wala yung dugo doon, mamamatay yung firstborn. Kaya ganun po ang ginawa ng mga Israelites, pero yung mga Egyptian hindi nila ginawa. At yun, pati yung anak ni Pero na panganay na lalaki namatay. Okay? So, sineselebrate po nila. Ang tawag po doon ay Passover, mga kapatid, because the death angel will pass over their houses, mga kapatid. Alright? So, letter B, their custom was Pilate had a long-standing tradition of granting the crowd the choice of one prisoner to be released during the Passover celebration. At yun nga po, pinili nila itong si Barabbas na i-release rather than the Lord Jesus Christ. So letter C, there was one named Barabbas who lay bound with them, that he made insurrection with him who had committed murder in the insurrection. Akalaan niyo po imbes na napatunayan naman nila walang kasalanan ng Panginoon, even Governor Pilate, di ba? Pero dahil nga po sa na-stir up sila ng mga chief priest, minub po sila, yun yung choice ng tao, di ba? So yan po. Pangalawa, Pilate answered them saying, will ye that I release unto you the King of the Jews? Sabi niya. So, letter A, Pilate knew that Jesus was delivered by the chief priest because of envy. Diyan sa verse 10, for he knew that the chief priest had delivered him for envy. Alam niya Kaya nga sabi ni Pilate sa kanila, will ye that I release unto you the King of the Jews? Kasi alam niya naman na kagustuhan lang ito ng mga chief priests kasi naiinggit lang nila. Though, sabi niya, i-release ko na ba ito sa inyo, yung King of the Jews, kasi wala naman siya kasalanan Dinala lang siya sa akin ng mga chief priests kasi naiinggit sila sa Panginoong Jesus. Di ba? Kasi nga, nawawala na sila ng kasama. Dahil ang mga tao, tagasunod na ni Kristo, dating tagasunod ng mga pare, pero ngayon tagasunod na sila ni Kristo. Diba? So, i-release ko na ba ito? So, kaya lang, yun nga ang nangyari. Letter B, Pilate is expecting that people to choose Jesus to be released rather than Barabbas. Pero baliktad. Kasi alam ni Pilate, wala nga siyang kasalanan wala nga siyang kasalanan Diba? Dinala lang sa kanya dahil sa inggit. Kaya sabi niya, i-release na natin si Jesus. Wala namang kasalanan to So, ina-expect ngayon ni Pilate, sige, sasabihin ng mga tao, pero baliktad. Diba? Kabaliktaran po ang nangyari, kapatid. At pangatlo, the chief priest moved the people that he should rather release Barabbas. Verse number 11. At crucify him, sabi pa nila dyan sa verse 13 and verse 14, Kaya sa verse 15, sabi niya, sige, release Barabbas unto them and deliver Jesus when he had scourged him to be crucified. Okay? So letter A, the chief priest controlled what the people were going to do.
So, akalain nyo po, napakasama ng mga paring ito na in-stir up nila, kinontrol nila, minove nila yung mga tao para gumawa ng hindi tama. Diba? Kaya sabi ko, letter B, they are forced to do that which is wrong. Diba? Kaya sabi ko nga po, pag meron pong ganyang, ang lesson na po dito, pag meron pong taong ipoforce po tayo para gumawa ng mali, huwag po ninyong gawin. Diba? Stand on your ground. Stand to do what is right. Stand on the biblical principle and standard of the Word of God. Huwag po tayong papayag na may kokontrol sa atin para gumawa ng mali or gumawa ng kasalanan. Diba? Saan man aspeto po yan? Ng buhay natin. Pag may boyfriend ka, may umaya sa'yo na ganito gawin natin, kalaswaan, kung pumayag. Diba? O kaya naman may barkada ka sa labas pa na dating kaibigan mo. May ayaya ko ulit magbisyo. Diba? Mag-drugs, manigarilyo, magsugal, minom ng alak, huwag kang papayag. Para i-force ka nilang gawin ng hindi maganda. Pag pagnanakawin ka, huwag kang papayag. Diba? Bakit? Alam mo ang katotohanan na Binago na tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Binago pa ang ating buhay. Binigyan tayo ng new nature, diba? Divine nature. And meron tayong chance para ipamuhay ang buhay ng Panginoong Jesucristo to be conformed in the image of God. So don't let someone to force you to do what is wrong. So stand our ground to do what is right. Sabi nga nila right is right, even you alone do it. Wrong is wrong, even the majority does it. So letter C, Pilate released Barabbas and delivered Jesus to be crucified. So, pero sabi ko nga po lagi, ay alam naman natin na in the other side, plano ng Panginoon talagang may crucify. Naalala nyo, pinigilan ni Peter si Pedro, pero sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Bakit? Kasi pinipigilan ng dyablo para hindi mangyari ang gusto ng Diyos na iligtas ang tao. Pero walang nagawa ang dyablo kapag. Alright? So, salamat sa ating Panginoon na tayo po ay naligtas dahil po sa sakripisyo ng Panginoon. Alright? So, una, principles of the day natin, do not allow someone to force you to do what is wrong, but do what is right according to your conviction. Pangalawa, without conviction, you will compromise. So, kailangan meron tayong conviction from the Word of God, prinsipyo, standard, biblical standard, upang anuman ang influence ng sanlibutan sa atin, hindi makakompromise ang ating pananampalataya. Patibayin po natin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon na siyang umibig po sa atin. Tayo po manalangin, dakilang Ama, Diyos namin mga pangyarihan, salamat sa inyong salita muli. At short period of time na meron muli kaming natutunan na prinsipyo at encouragement mula sa inyong salita. Help us to be able to strengthen our faith in you and deepen our relationship with you para magkaroon po kami ng conviction so our faith would not be compromised, Panginoon. And help us to do what is right. Even we alone do it, O God. Huwag niyo pong hayaan na someone will control us to force to do what is wrong. Because you already given us such great principles to be able to apply and follow. Kayo po mag-bless sa lahat ng nakikinig, sampu ng kanilang pamilya, saan man sila naroroon, Panginoon, at naway nagiging matibay po ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng inyong mga salita ito. Po aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Shout out Brother Clyde Manzano from Candon City. At sa lahat pa po ng nakikinig, whether it be live or replay, ang Diyos po ang magpala sa ating pamilya. At God bless po. See you on our next episode.